Tay, sana malagpasan ni Bullet yung nararamdaman niya, no? Nakakaawa na kasi siya eh. Tsaka bibihira na yung nakakaligtas sa ganyang sakit ay. Ano ka ba, nak? Huwag ka mag-isip ng ganyan. Ipagdasal na lang natin na makayanan ni Bullet yung sakit niya. Oo nga tay, kuya, hayaan nyo. Nararampasan din ni Bullet yung nararamdaman niya. Bagay, Kim, tama ka nga dyan. Pagdasal na lang natin siguro yung kaligtasan ni Bullet. Oo, tara. Tay? Tay, ano nangyari sa'yo, Tay? Tay? Tay, okay ka lang ba? Tay! Tay, okay ka lang ba, tay? Tay, okay ka lang ba, Tay? Tay, daling ka na namin sa hospital, Tay. Oo, kuya, tumawag ka na ng tricycle. Pwede, Sige Tay. na, kuya. Hirapan ako huminga. Tay, upo ka. Kuya, malas ng taon sa atin ngayon, no? Masakit na nga si Bullet. Kasakit pa si tatay. Oo nga, Kim, eh. Puro na nakamalasan dumarating sa atin ngayong taon. Hindi ko na nga alam anong gagawin ko eh. Hindi na rin alam kung saan ako didiskarte ng pera para pandagdag sa panggamot nila tatay tsaka ni Bullet. Paano na yan? Saan tayo kukuha ng panggamot ni Bullet tsaka ni tatay? Basta, bahala na, Kim. Maghanap pa lang ako ng panibagong pagkakitaan. Extra lang ako sa mga kaibigan ko. Basta ikaw, dumiskarte ka na lang din para matulong-tulungan mo ako sa pagkasas nila. Sige, kuya. Tay, hayaan mo, Tay. Bukas na bukas. Maghanap agad ako ng pagkakitaan. Kahit saan, kahit anong trabaho, papasukin ko para makatulong ako sa mga panggastusin niyo ni Bullet. Hayaan mo, Tay. Gagawin ko lahat, Tay, para mabilang kayo ng mga pangangailangan ng gamot ni Bullet. Gumaling lang kayo, Tay. Gagawin ko po lahat. Hindi ko po kayo pababayaan. Tay, aalis na po muna ako, Tay, ha. Nakahanap po kasi ako ng trabaho. Tinawagan po kasi ako ng Junel. Kailangan po nila ng helper sa pintura. Sakto po, Tay. Medyo malaki po yung araw ko doon. Malaki-laki po yung maiipon ko para makatulong po sa pagpapili ko ng gamot ni Bullet. Kim, ingatan mo si tatay, ha. Huwag mo siya pababayaan. Ang oras ng pagpapainom ng gamot sa kanya, sundin mo, ha. Kaya Bullet, ha, papakabay ka sa ate mo. Kaya mo, saglit lang ako doon. Pag nakaipon ako, uuwi agad ako, ha. Mag-iingat ka doon, kuya. Basta huwag mo kakalimutan yung padala para mabilang ko ng gamot si tatay tsaka si Bullet. Okay, hindi ko makakalimutan yun. Basta, saglit lang ako doon. Pag nakaipon-ipon ako, uuwi din ako agad. Ingat ka, kuya. Sige na, basta ako. Kuya, mag-iingat ka dun, ha? Huwag mong papabayaan ang sarili mo. Ako, Bullet. Ingatan mo si tatay, ha. Nag-iingat din kayo dyan. Sige po, Sige na, kuya. alis na ako para makahabol pa akong half day ngayong araw. Mag-ingat ka po. Hindi ko nakara yung sinasabi ni Junil, ha. Saan ka nga muna? Nel? Pre! Oh, pare, diyan ka pala. Oo, pre, kakarating ko lang. O tara, magsimula ka na para makapag-update ka. Sige, tol. Bihis lang ako. Sige na pare, bis ka na para makapag-update ka. Sige, Nel. Bihis lang ako. Sayang din kasing araw, eh. Para makapag-umpisa na ako. Sige, marami tayong gagawin dito. Sige. Pre, buti na papunta ka dito. Oo, pre. Kailangan ko ng pera, eh. Alam mo naman, di ba? Kung nakarang buwan lang, nagkasakit si Bullet ng cancer. Oh, Oo, tol. Kung malala pa ng tol, kung nakarang linggo lang, sino po naman yung tatay ko ng stroke? sino pong yung tatay mo? Oo, tol. Unang malasan na nga na dumating sa amin ngayong taon, eh. Hindi ko na nga alam kung saan kukuha ko ng pera, eh. Yan mo tol, sipagin mo lang dito magtrabaho. Makakaipon ka din. Tsaka ako bahala sa sahod mo. Sige, tol. Yan mo, tol. Gagawin ko lahat ng mga kaya ko. Sisipagan ko panalo. Ano ba nangyari? Kasi tita, nung nakaraan, pina-check up namin si Bullet sa ospital. Tapos, nung pauwi na kami, bigla na lang sumakit yung dibdib ni tatay. Sinugod namin sa ospital. Sabi ng doktor, mild stroke daw. Ano nangyari sa pamilya? Ano nangyari sa pamilya niya? Bagong taon pa lang.
puro kamalasan. Nga pala, si Jerome, nasa pa yun? Si kuya, ayun, nakipagsapalaran sa Maynila. Kasi kung hindi siya magtatrabaho, wala kami pambiling gamot ni tatay tsaka ni Bulit. Siguro dito na lang muna din ako mag-i-stay sa inyo para may katulong ko sa kanila kuya sa pag-aasikaso sa kay Bulit. Tapos, sideline na lang din ako para may pandagdag kayo sa gamot ni kuya. Kaya dito na lang din muna ako mag-i-stay sa inyo para may katuwang ka kanila kuya sa kay Bullet. Tapos mag-extra na lang din ako para may pandagdag tayong pambiling gamot nila. Sige po, tita. Salamat po. Sa trabaho. Pre! Mumukhaan kita! Ay, pre, sino ka? Ikaw taga Binoanan ka? Oo, pre, bakit? Ikaw si Jerome no! Oo, pre, ba't mo kilala? Di ko nang mumukhaan! Jonas to pre oh! Classmate mo dati! Ay, oo, pre, haba na kasi ng buhok mo, di na kita nakilala eh. Kamusta? Ang ginagawa mo dito? Pre, taga dito na kami! Simula nung high school tayo, graduate. Dito na kami tumira. Ganun ba? Ikaw, ang ginagawa mo dito? Natol, aksidente lang pagpunta ko dito. Pinasok ako ng tropa ko sa trabaho eh. Ang ganun ba? Diyan na kami nakadestino sa kabilang baryo lang. Ilang araw na kayo dito? Bago pa lang tol, isang araw lang. Bago pa lang kami dito pre, 3 araw pa lang. Ganun ba? Ngayon, saan ka pupunta ngayon? Pauwi na ako pre, galing ako sa trabaho. Medyo pagod din. Total, ngayon tayo nagkakita ulit eh. Tara, sama ko muna sa akin. Ano muna tayo? Tara! Sige pre, lalo naman akong gagawin eh. Tara, saan ba yun? Tara, sama ka lang sa akin. Sunod ka lang. Tara. Papakita sa mga bago tropa. Sige, sige. Kung gusto rin pala to. Boss. Score, Ben. Ay, hindi pre. Classmate ko to ng high school sa Binangonan. Nakita ko sa Mikante, papunta dito, sinama ko na. Wala mo na siyang gagawin. Pre, ready nga pala. Pre, Jerome nga pala pre. Jerome. Pre, dami na trabaho sa Binangonan ah. Bakit dito ako pa nagtrabaho sa Maynila? Oo nga. Ako pre, maraming trabaho sa Binangonan. Kaso pa rin, mababa yung sahod dun eh. Kaya naisipan ko na lang na patusin yung inaalok sa akin na trabaho ng tropa ko sa Junel. Kasi magkano lang minimum sa amin pre? Nasa 500 plus lang. Kumpara dito sa Maynila na pinapasukan ko, 700 plus. Tapos nakatawag pa ako sa overtime. Kailangan ko kasi makipon ng malaking pera eh. Pre, parang kailangan mo ng pera. Ano problema mo? Tol, kailangan ko talaga ng malaking pera tol. Kasi tol, kapatid ko, may cancer eh. Tapos, itong mga nakaraang linggo lang, yung tatay ko naman, sinumpong naman ng stroke. Siguro, dala na rin ang katandaan. Kaya, nagporsige ako magtrabaho dito sa Manila para makipon talaga ng malaking pera tol. Kailangan ko talaga ng pera eh. Bakit pala kailangan mo, pre, no? Ano tol? Boss, kailangan pala ng pera eh. Baka pwede yan. Baka pwede rin magamit natin ito eh. Pre, ito sa amin, sa Manila. Gusto mo mabis na pera, sama na yung pera. Pasok ko sa iligan. Pre, dito, mabis ng pera. Kaso papasok ko sa iligan. Boss! Hoy, pre, balita. Meron ba tayo dyan? Bigyan mo naman, pre. Marami tayo dito. Sid, bigyan mo nga to. Kano ba yan? Isa lang, boss. Salamat, boss. Ulit ah. Yeah. Pre, ito yung sinasabi ko. Mabis ng pera dito, malaki pa. Kaya kung gusto mo ng pera, malakas na ng loob mo. Bibigay sa'yo ito, pre. Sama kita. Kat, pag-isipan mo. Pre, parang minuto lang. Di ba na agad yung kanita ano? Ito, pre, ito yung sinasabi ko sa'yo na mabilis na pera, pero illegal. Gagawin, pre. Ibenta ka lang ng items. Pektos ba? Pre, parang nakakabangas kasi ako eh. Di ba nakakatakot yan? Hindi yan, pre. Kung isipin mo pamilya mo, nawala ng takot sa'yo dito. Lalo na sa'yo. Kapag papaling kapatid mo, tsaka tatay mo. Kung isipin yung takot sa'yo, kung susubukan mo to. Sige pre, ibenta ako pre. Kailan ba pwede mo simula? Sid, wala bahala dito, Sid. Pre, kailan ba pwede mo simula? Bukas na bukas, pre. Pwede ka na magsimula. Lakasan mo ng loob mo. Basta para sa pamilya mo. Sige pre. Boss, may tawag yung ano, bago dito ah. Pwede naman ba yun? May nakapagsabi na sa akin.
Taga saan ka ba? Yan lang ako, boss. Malapit lang. Oh, meron ako dito. Magkano ba yan? Tatlo lang. Saan na? Salamat, boss. Yan, sabat na. Pre, price score naman ako dyan, pre. Magkano yan? 500 lang. Ano? Gusto mo? Sabat na. Salamat, pre. Next time ulit. Ito nga, sige. Boss, ganda Oh, gabi, pre, boss. balita. Ano, kulang pa ba? Ayos lang naman, boss. Re-remit na ako, boss. Oh, get ka na. Ayos na, mukhang nakarami ah. Ito, boss, oh. 45 yan, boss. 45. Ah, boss, may karanga pa pula ako, boss. Gano? Asa 30 pa. Ito, pre. Sa'yo yung 20. Dahil itong 15. Tulong ko na rin sa'yo yan. Para sa tatay mo. Salamat dito, boss, ha. Sakto, boss. Uwi po kasi ako ngayon sa bahay. Para mabigay ko tong pera. Kailangan na kasi yung tatay at saka yung bulat ng gamot, eh. Sige, pre. Mag-ingat ka na lang. Sige, boss. Susunod na lang, boss. Papaubos ko pa to, boss. Pera ko. Para marami pa kang benta. Sige, pre. Ingat ka. Salamat, boss. Okay, magluluto ka na ba? Opo, tita, para pag-uwi po ni Kuya Jerome, makakain na po tayo. Saktong-sakto si Bullet, kakatulog lang. Sige po. Tama yan kasi si Jerome kanina pa yung nag-chat sa akin eh. Malapit na daw siya. Kaya ikaw, okay ka lang ba? Tamang-tama kuya, pauwi na si Jerome. Paubos na rin yung gamot mo, makakabili na tayo bukas. Tapos, schedule pa na ang chemo ni Bullet. Oh, Jerome, Ay. nandiyan ka na pala. Naputang, kakarating ko ng putat tablets. Ha? Sige na, asikasuhin mo na muna yung mga gamit mo doon. Ilagay mo sa kwarto para sabihin na tayo kumain nila Kim. Nakapagluto na rin naman siya doon. Sige po. Tay, kamusta naman po, tay? Kamusta naman po sila, ta? Okay naman yung tatay mo. Maintenance pa rin yung gamot. Kailangan lang talaga namin ng pera para makabili kami ng gamot ng tatay mo kasi paubos na rin. Tapos bukas, chemo naman ni Bullet. Schedule niya. Kaya tamang-tama yung dating mo kasi kailangan namin ng pera. Po kayo mag-alala, tita. Tay, marami na po ako naipon na pera. Tagal-tagal po ng trabaho sa Maynila. Tsaka nagbuhay-buhay din po ako sa overtime para maipon ko po itong pera na to. Para po talaga kay tatay ito, tsaka kay Bullet. Tita. Tita, ako na po bahala dyan. Kasi bukas po, malis din po ako agad eh. Kailangan kasi ako sa trabaho ko eh. Oh, Jerome, parang ang laki naman yata nitong pera na to. Opo, tita, nag-double kahit po ako sa Maynila. Para po maipon ko po yung pera na yan. Sigurado ka ba? Kamusta naman yung trabaho mo sa Maynila? Okay naman po. Okay naman yung trabaho na pinasok sa akin ni Junel. Malaki-laki po yung araw ko doon. Tsaka sagat-sigara po kami sa overtime. Kaya malaki po yung kinita ko. Basta, lagi ka mag-iingat doon ha. Huwag mong pabayaan yung sarili mo kahit nagtatrabaho ka. Ta, kamusta na nga po pala si Bullet? Okay naman si Bullet. Sabi ng doktor, basta dire-diretso lang yung chemo niya, tuloy-tuloy yung paggaling niya. Sana nga po, tita. Kaya nyo ta. Sisipagan ko pala magtrabaho sa Maynila. Para mas malaki pa din yung kitain ko. Para dito tayo kakabasa sa pera sa operasyon ni Bullet. Sa pangangailangan ni tatay. Basta, masasabi ko lang, Jerome, lagi ka doon mag-iingat ha. Mag-iingat ka sa trabaho mo. Huwag kang mag-alala. Akong bahala kay Kuya saka sa pamangkin ko. Hindi ko naman sila pababayaan. Hello, pre. Oh, hello, pre. Bakit? Balita sa'yo dyan. Okay lang naman, pre. Ito, kakauwi ko lang sa bahay. Nga pala, pre. Binigay ko na kay tita yung naipon kong pera. Medyo okay, pre. Nakatulong talaga sa amin dito sa Sagastusin. Ganun ba, pre? Makakabalik ka ba bukas? Bukas? O sige, pre. Aga akong gumising. Para maaga pala, makabiyahe na ako. Sige, pre. Kasakto kakarating na ng mga items natin dito. Kailangan ito mabenta bukas eh. Kailangan ka dito. Maraming naghahanap sa'yo dito eh. Ganun ba? Sige, pre. Ako bahala. Kaya mo bukas, pag nandyan na ako, ako bahala magbenta dyan kahit gaano pa kadami yan. Kahit gaano kadelikado, pre. Gagawin ko. Kailangan talaga ng pera namin dito eh.
talagang malaki yung gagastusin para sa pagpapakimo ng kapatid ko. Tsaka sa gastusin para kay tatay. Sige pre, ikaw ang nakasama ko dito eh. Mga kasama natin wala na, nagsialisan na. Balitaan mo na lang ako pre ah. Sige pre, balitaan na lang kita bukas. Papabiyahe na ako ha. Sige pre, ingat ka. Sige, salamat. Tay, alis na po ulit ako, Tay. Kailangan na kasi ako sa trabaho namin eh. Sayang kasi yung araw pag hindi agad ako pumasok. Kailangan ko pang mas dumoble ang kita para sa operasyon ni Bulit at sa mga pangailangan mong gamot. Alis ka na agad, kuya. Hindi ka man lang muna mag-isang araw dito para makasama mo si tatay saka si Bulit. Gusto mo yung Kim, kaso hindi pwede eh. Sayang kasi yung mga araw na i-absent ko. Pasok ko na lang kaya sa nandito ako sa bahay, masikita pa ako. Alam mo naman kailangan natin ng mas malaking pera eh. Hayaan mo Kim, makakabawi din ako sa inyo ni tatay. Makakapag-banding din tayo minsan. Pero sa ngayon, kailangan ko po talaga magdoble kahit para mas malaki pa yung pera ko na maipon para sa pangailangan ni tatay at ni Bulit. Ito, kuya. Sige, mag-iingat ka. Sige na, alis na ako. Tay, pagaling ka po ah. Tita, alis na po ako. Teka lang, Jerome, mag-usap na tayo bago ka umalis. Bakit po, tita? Ano ba kasi talagang trabaho mo sa Maynila, Jerome? Tatrabaho po ako doon natin ng pintura lang. Pinasok po ako ni Junel doon sa Manila ng halagang 750 po kaya pinatos ko na. 750, tapos ganun kalaki yung binigay mong pera. Pero narinig kita kagabi may kausap ka. Magbebenta kayo ng pinagbabawal na gamot. Anong pinagbabawal na gamot, tita? Wala kaming alam sa ganoon. Huwag ka na magsinungaling, Jerome. Narinig ko yung usapan niyo. Kaya nga nagmamadali kang lumuwas sa Maynila ngayon eh. Kasi magbebenta kayo. Oo, tita. Aaminin ko na. Nagbibenta kami ng pinagbabawal na gamot. Bakit? Anong masama doon? Dumidiskarte naman ako sa pamakalap ko Masama? Hindi mo ba naririnig yung sinasabi mo, Jerome? Nagbebenta kayo ng pinagbabawal na gamot. Pinagbabawal yun. Ayun yung masama. Hindi mo yun intindihan? Masama sa paningin mo. Pero kailangan ko kumita ng malaking pera. Kasi ilang paraan na alam ko. Kasi doon mabilis lang ang pera, mabilis ko sila mapapagamot. Mabilis lang yung pera pero pinagbabawal yun. Kailangan mo magtrabaho ng matino. Yung patas, dapat lumaban kayo ng patas. Hindi ka ba naaawa sa tatay mo? Ang pinapagamot mo sa kanila yung galing sa pinagbabawal na gamot? Bakit tita? Sa tingin mo, kung mapatas ako sa pagtatrabaho, sa minimum lang, sa tingin mo, mapapagamot ba natin sila? Tingin mo sapat yung kikitain ko sa araw-araw para mapagamot sila? Hindi naman, di ba? Anong gusto mo? Pamatay sila tatay? Tumigil ka nga, Jerome. Hindi mo ba naririnig yung sinasabi mo? Alam mo bang mali yung ginagawa mo? Okay lang kahit hindi sila mapagamot. Basta magtrabaho ka ng maayos, hindi yung ganyan. Ano, kapit sa patalim para lang mabuhay sila? Ipapakain mo sa amin galing dyan sa masama? Wala na po akong pakialam sa sasabihin nyo sa akin, tita. At lalo wala na rin po akong pakialam sa sasabihin sa akin ng ibang tao. Basta ang importante sa akin, kapagamot sa akin si tatay at si Bulit. Hindi mo ba alam, Jerome? Delikado yung pinasok mo. Sindikato yun, no? Pwede ka mamatay dyan sa ginagawa mo. Tita, handa na po ako kung ano mang pwede mangyari sa akin. Tsaka wala na rin po akong pakialam kung buhay ko man yung kapalit. Basta po ako, gagawin ko po ito para kay tatay at kay Bulit. Pero mali ang ginagawa mo, Jerome, kaya mag-iingat ka. Dahil lahat yan may kabayaran. Nakahanda na po ako, tita, kung ano po yung mga pwede mangyari sa akin. Basta, Jerome, mali ang ginagawa mo. Yan na, tita, alis na po ako. Basta ako, Jerome, binalaan na kita.